So bali, siya yun ang, kumbaga ang inaano na siya ang walang pasimula, walang hanggang. Kumbaga sinulang yun, walang pasimula at walang hanggang, di ba? Ang Diyos lang. Kaya siya ang Diyos na temporal, naging theophany siya. Yun doon kami sa standard theophany. Kasi hindi naman. Okay, wala na? Okay, palakpakan natin ang Panginoon, mga ulit. Tinawa pala po kayo dahil post, dahil may pressure, hindi dahil. Pero sa pagtutong debate, palakpakan, okay? Hanggat hindi... Okay, so cross-examination naman nyo. Kanina sumagot kayo, kayo naman ang tatanong sa kanila. Okay, go, Brother Jim, ba? Okay, your time starts. Tanong ko lang po, di ba po sabi niyo po na si Melchizedek po ay mayaman ina? Eh ano po naman yung sinabi sa Hebrew 7 verse 3 na si Melchizedek daw po ay walang, babasahin ko lang po yung sa Hebrew 7. Sabi po kasi dito sa Hebrew 7:3 na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi at walang pasimula ng mga hari, ng mga araw, ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman. Ibig sabihin po, edi wala po talagang pinagmulan si Melchizedek. Kasi po, si Melchizedek po ay wala po siyang pinagmulan, pero may katapusan po siya. Ang Panginoon naman po, walang pinagmulan at wala rin katapusan. Paano po pong masasabi na may mga magulang siya at may mga lahi po? Tanong mo anong verse? Anong pong verse makikita na meron siyang magulang at may pinagmulan po siya? Okay, another question? Para puro sagot na lang. Puro question, puro sagot na lang. Nakalimutan ko na yung tanong ko. Kung ito isang debate, pwede dire-diretso dahil sa grupo kayo. Ayun na yung Sunod-sunod na tanong. Si Teresa po, tatanong. Sino yung nagpaanak? Sabihin mo rin. Sino yung nagpaanak? Dagdag mo yun. Gusto ko sabihin dahil At sino yung nagpaanak? Dali. Ha? Okay, sinabi po ng nag-stand sa inyo na si Melchizedek ay isang tao na siya po ay pinanganak at siya po ay namatay. Maaari niyo po bang ibigay sa amin yung scripture na nagsasabi na siya ay ipinanganak at siya ay namatay? Sino yung nagpanganak? Sino yung nagpaanak? Okay, wala nang question. Wala na. Ayun, grabe ka naman! Siyempre, kailangan nun. In addition po, Sino yung nagpaanak sa kanya? Sino yung kapadrona na proven po na may proven po na ipinanganak, proven po na may mga magulang at mayroong kumadrona si Melchizedek. Kung ito man po ay fact, kumbaga hindi po yun yung i-erase kung ano po. Kasi maging man si Jesus ay mayroong pinanggalingan, mayroong po siyang magulang. Ang magiging tanong po doon is paano po maipapaliwanag yung mga titulo na tinawag po siyang hari ng katwiran. Amen. Hari ng kapayapaan. Hari ng kapayapaan. So, magiging parang magulo po kung i-address natin ito, kung ilalagay yung mga titulong ganito sa isang tao. To think po na, or in fact po, na yung mga titulong ito ay in-address lamang sa ating Panginoon. Amen. Yes! Wala nang question? Wala nang sasalita sa inyo? Jay, salita! Are you deaf and blind? Okay. Okay, lang mga nasa negative side, narinig niyo yung mga question na mabibigat. Okay, ang sino sasagot? Mamaya na lang. Pwede si Brother Gilbert, pwede yung tulungan si Brother Gilbert dahil knowing na ang sinabi niya, stand nila. Dagdag pa raw. Magdadagdag pa raw po. Mamaya na lang. Okay, tayo na eh. Okay, si Brother Gilbert. So, ang tanong ay, may verse ba? Tapos, ano ba mga tanong niya? Sige, Brother Gilbert. Kung sabi ko nga kanina, research ko lang si Melchizedek, kaya ko nakita yung parents niya. Pero kung sa scripture talaga, wala po tayong makikita na pinagmulan ng lahi. Di ba? Kasi sabi ni Pastor, i-research nyo. Then, nag-research tayo, nakita natin yung parents niya. Kaya nasabi natin at binigyan pa natin ang pangalan. Dahil nga si Melchizedek tao, dahil siya nga ay nabuhay, nangaral, at sabi nga ni brother, walang pinagmulan pero may hangganan. Di ba sabi niya? Walang pinagmulan pero merong hangganan.
Diba? So sa mga tuwid, pag sinabi natin may hangganan, siya po ay nilalang or tao. Amen. At doon naman sa isang question, yung isang question, sir, ano po ba yung question mo? Ano po ba yung question mo? Question niya kanina is, pwede bang i-address yung title na lahat? Hindi pwedeng, ang brown nila, hindi pwedeng itanong, hindi pwede yung title na in-address kay President, parang imposible i-address sa tao. Yung mga title na in-address, ayun ang pwede ba yun? Pwede rin nating i-address sa tao. Na walang hanggang ama, walang pasimula, Kasi, dun sa sinabing walang ama, walang ina, kasi nga, tapos sabi walang pinagmulan ng lahi, pero may pinagmulan siya ng lahi dahil siya ay isang Levita. Diba? Siya yung binibigyan ng ikasampung bahagi ni Abraham. At siya po yung inappoint ng Panginoon na kataas-taasang high priest. Amen. Kaya itong si Melchizedek, para sa amin, ayon sa research nga, siya ay tao para po sa amin. Amen. Okay, palakpakan natin naman yun. Okay, na-cross-examine, tapos pwede ulit magsalita yung pinakaparang sa iba, pwedeng open question na to para sa lahat. Kung may audience, pwede magtanong audience. Dahil isa kayo na rin ng audience, pwede ito na for the second time, tatayo, tapos ilibat lahat ng final statement, hindi naman, kunyari, conclusion na to, halimbawa, hindi naman napatunayan, so therefore, mga ganon. Pwede nang, mga question namin, hindi na-address. Dahil hindi sasabihin nyo, yung mga tanong din naman namin, hindi na-address, hindi na ganon. At kung ang definition ganon, hindi napatunayan, so, mga ganon, final statement na. Yung iba nananakit ng salita, pero sa inyo, kung may strong word kayong bibitawan, ito ay relevant sa ating topic. Okay, pwede magbitaw na para bagang wala naman pala lahat yun dahil walang basis, or may basis man pero hindi naman naunawaan. Pwedeng gumamit ng ganung salita sa huling pampinali para yung ng audience, kung may ito debate, medyo makita ng audience na ano kayo sa stand nyo at naunawaan nyo yung sinasabi. Okay, kung wala kasi masyadong question, nakita ko kaya kontrolin na natin. Pero kung sana yung maraming lahat nagtatanong, pwede extend. Pero siguro nasa final statement na tayo ng both sides. Unahin naman natin of course yung kaninang nahuling tumayo. Yung negative side ang unahin natin. Okay, sa pampinali, yun, sabihin nyo ang conclusion sa pag-uusap, di napatunayan o napatunayan. Or an English yung erase. Until the last time na pagtayo nyo, kung meron kayong gustong iwang tanong, okay lang. Kung para isipan sa tao, pwede yun. Basta sa instant. Okay, magka-final statement, si Brother Gilbert. Okay, Brother Gilbert, sunod ulit dito. Final statement, kanina sinagot nyo Ngayon naman, yung final statement ng DIMB, kung lahat ba ng cross-exam nyo nasagot, o yung stand nila hindi naman napatutuanan. Final statement. Ano ba masasabi natin? Salamat sa mga bumuto, sa important. Thank you for all. PFC. Ang masasabi ko lang, pag-aralan pa natin mabuti. Kasi ang sa amin, para sa akin lang, at siguro para sa inyo na rin, si Melchizedek ay typology ng ating Panginoon. Meron po siyang dual nature. Pwede siyang maging Diyos, pwede rin siyang maging tao. At sabi nga kanina, meron pa sana ako ihahabol na question, Pastor. Sabi, yung bang pillar of fire nakapagliligtas? Nakapagliligtas dahil niligtas sa mga Diyos sa mga Egyptian.
Yung chopanin ng Panginoon,